At nandito na po si partner MJ Mondejar. MJ, good morning. Yes, good morning partner Mike. Good morning Pilipinas. Narito na ang mga balitang tinutukan ng SMNA News and Current Affairs sa nakalipas na magdamag. Matapos na masampahan ng patong-patong na kaso ay muling binanata ni Senadora Leila de Lima si Pangulo Rodrigo Duterte. Sinabi din ni de Lima na totoo ang Davao Death Squad matapos sumarap kamakailan ang self-confessed leader nito na si dating SPO3 Arturo Las Cañas sa Senado. Narito ang report. Tinawag ni Senadora Leila de Lima na sociopathic serial killer si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ng pag-amin nitong Lunes ni dating SPO3 Arturo Las Cañas sa pagkakaugnay ni Pangulong Duterte sa kilabot na Davao Death Squad. Ayon kay Senador de Lima, marahil kumbinsido na ang taong bayan na totoo ngang may DDS sa Davao matapos inisa-isa ni Las Cañas ang kanilang operasyon na pinondohan umano ng Pangulo. Tinawag din ni de Lima na reunion ng mga kontrobersyal na karakter ang ginagawa ngayon ng administrasyon dahil sa pagkakaugnay nito sa mga Marcos, pagpapawalang sala kay dating Pangulong Arroyo hanggang kay Janet Lim Napoles at ang mga operator na sila Dante Jimenez, Sandra Cam, Reynaldo Esmeralda at Roel Lasala. Hinimok din ito ang Volunteers Against Crime and Corruption na sampahan din ng kaso ang Pangulo gaya ng ginawa ng grupo sa kanya. Kailan nyo isasampa ang pinakamalaking kasong kriminal sa kasaysayan ng ating bansa, kung saan libo-libo ang iniutos na ipapatay ni Ginoong Duterte bilang mayor ng Davao at ngayon Pangulo ng Pilipinas. Samantala ngayong Biyernes natatalakayan ng 3 hukom ang mga kasong kinakaharap ng senadora kaugnay sa illegal na droga. Noong isang araw din ay agad namang naisampa ni de Lima ang motion to quash, motion for judicial and probable cause, and motion to hold in abeyance issuance of warrant of arrest para sa mga kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na pawang non-bailable offense. Sa huli kung anuman ang kalalabasan ng pagdinig, ayon kay de Lima ay saka pa lamang sila bubuo ng kanilang susunod na hakbang. Jade Calabroso, SMNI News Channel. Samantala, pinagdududahan ngayon ni Senador Ping Lacson ang kredibilidad ni dating SPO3 Arturo Las Cañas laban sa mga alegasyon nito kay Pangulong Duterte. Nagbabala naman ang senador na posibleng sampahan ng perjury si Las Cañas sa panahong titistigo ito sa Senado. Narito ang balita. Ano ba yung Delikado para kay Senador Panfilo Lacson ang gagawing pagtestigo ng dating pulis na si SPO3 Arturo Las Cañas laban kay Pangulong Duterte. Sa panayam, sinabi ni Lacson na patong-patong na kaso ang kakaharapin ni Las Cañas kung di nitong mapatunayan ang kaugnayan ni Duterte sa Samantala, tinawag naman na sinungaling ng ilang mga konsihal sa Davao City si SPO3 Arturo Las Cañas. Ito'y matapos bumaliktad ang dating pulis laban kay Pangulo Rodrigo Duterte at sabing totoo na may Davao Death Squad o DDS. Ayon sa dating guro ni Las Cañas sa College of Law na si Konsihal Bonifacio Militar, walang kredibilidad si Las Cañas o mga pahayag na retiradong pulis. Anya maaring sampahan ng kasong perjury sa Las Cañas dahil una na itong nanumpa na magsasabi ng katotohanan sa harap ng Senado nitong nakaraang taon. Samantala, sinabi naman ni Konsehal Edgar Ibuyan Jr. na mananatili pa rin ang kanilang suporta kay Pangulong Duterte at sa mga lokal na opisyal ng lungsod. Na mga sinasabing okay naman, aba ngayong umaga ibinalik dahil nahihilo at nakakatakot. Ang sabi ho ng doktor, ganun talaga. After 2 o 3 days, hanggang 1 week, doon pa mararamdaman ng mga naging biktima ang talagang damage sa kanila. Kaya pag daw nahihilo ang bata o biktima ng ganyang trahedya, ay kaagad ibalik sa hospital. Mas delikado raw po yun. So inuulit ko, 2 po yung inilabas. Kahapon, muling ibinalik kanina umaga. Yan ho sa may Rodriguez Quirino Hospital dito sa may Quezon City dahil ang pagkahilo nga daw po ay kakaiba. Sana po ay magkaroon talaga ng katarungan ito. Grabe. Talaga naman hong, alam nyo, kapag kahit saan lugar, kung hindi nyo kabisado ang kalye, kapwa ko driver, ingat lang po kayo. Buhay talaga ng marami ang nakataya dyan. Abay, grabing hampas dito, hampas doon ang inabot ng sasakyan eh. Paano mabubuhay yung mga sakay doon? At kung yung makita nga po, ayan, nakita nyo yung ayos ng sasakyan at saka yung lugar,
hindi talaga mabubuhay eh. Okay? So may teacher, yung driver at yung mga estudyante. Well, huwag naman magagalit po yung ating ibang mga, anong tawag dito, mga eskwelahan. Hindi naman uso na yata ang field trip ngayon. O baka naman nag-i-enjoy kayo dyan kasi may pera kasi dyan eh. Alam mo, mahal ang bayad ng isang estudyante kaya baka pinagkakakitaan pa. Isa yan sa imbestigahan ng Commission on Higher Education at saka ng Department of Education. Samantala, sa iba natin pa ng mga balita, pagdiriwang daw po ng ika-31 anibersaryo nga ng EDSA People Power, pinaaga, traditional daw ho na salubungan, hindi na isasagawa. Well, sa loob nga ng Campo Aguinaldo gagawin ito eh. Katunayan, ito nga yung pinakamalit ang gagastusin. 1 million pesos lang ang gagastusin sa anniversary na tapat kasi this coming Saturday. Pero yung ibang grupo mukhang tutuloy pa rin. Diyan naman sa EDSA People Power, Power Monument, diyan po sa may monument, diyan po sa may Katipunan along EDSA gilid ng Aguinaldo. Sige, karapatan nyo kung anong gagawin nyo. Planong destabilization laban po sa Administrasyong Duterte, minalit daw po ng Palasyo ng Malacanang. Okay? So, baliwala yan, kasama yan, parte yan ng demokrasya na marami nagsasalita ng positibo or negatibo sa kasalukuyang pamahalaan. Tingnan natin kung ano mangyari. Sana po ay hindi naman masyadong makaapekto ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Paano ka lang magpaparusa sa paggamit ng mga fake social media account? Naku, daming fake talaga ho dyan. Pati mga balita, ang dami rin fake. Naihain na ho sa Kongreso. Kung hindi ako nagkakamali, mismo si House Speaker Alvarez ang nagsusulong ng panukalang batas na ito. Talagang higpitan, pagbawalan. Kasi alam niyo yung mga fake account, yan ay nagdudulot ng mga fake na mga impormasyon, fake na mga kung ano-anong klase ng mga comment balita, na nakakasira sa isang tao, makakasira sa ating bayan sa totoo lang. Kasi kung fake account, fake yung istorya, fake ang laman, parang destabilization ang dating yan. Dapat lang po pagbawalan. Resolusyon umihimok daw ho sa kay Pangulong Duterte na muling ibalik ang usapang pangkapayapaan, okay, sa pagitan po ng mga rebelding komunista, lusot na ho sa Kongreso, particular na sa komite. Well, hikayatin po ng Kongreso na ibalik. Pero as of now, talagang ayaw na ng Pangulo dahil sunod-sunod na nga po ang mga karasan. Ay di ba nung isang araw, meron naman hong bagong pinatay na mga sundalo. Kaya ayaw talaga ng Pangulo na usapan pa. Wala na daw pag-uusapan kasi pinagpapapatay ng mga tinuturing niyang terorista na ang komunistang NPA. Kaya sabi niya wala nang pag-uusap. Tingnan natin kung ano mangyayari. Well, hangad pa rin natin ang kapayapaan. Kung wala mang usapan at magkakaroon ng kapayapaan, okay lang. Pero mukhang malabo yan. Kasi nga, nagkaroon nga ng pag-uusap, binaliwala eh. So, buhay po ang nakataya sa mga sundalo at ating mga mamamayan. Samantala, ito yung pinangako ng Pangulo 2 weeks ago, 3 weeks ago, 3 weeks ago, nangyari na. Higit 50 mga polis, kalawag. Naku, ito yung mga iba-ibang kaso. Ipinatapon na nga po sa Basilan sa Mindanao. Samantala, ilan naman ho sa mga pulis na ipapadala o pinadala sa Mindanao, umalma. Well, bakit, alam niyo ang report, 54 lang ang dumating at ipinadala sa Mindanao. Yung una, 400 dyan eh. Naging 200 na lang nung humarap sa Malacanang. Ngayong aktual na pag-transfer na sa Mindanao, 54 na lang. Nag-awol na yata yung iba. Ayaw na yata talagang sumama. Ayaw na maging pulis. Aba, maraming umaalis. Sige, alis kayo. Marami naman pampalit. Para isingin ko lang, para niya sa Bureau of Immigration, nananakot yung mga taga-immigration personnel ng immigration sa airport na sila daw ay maghahanap ng ibang trabaho. Dahil tinanggal daw yung overtime na kanilang pinagkakakitaan. Wow, hindi pwedeng takutin ng gobyerno. Maniwala kayo sa akin. Hindi kailanman pwedeng matakot at takutin ng gobyerno. Kung ayaw nyo, umalis kayo, papalitan kayo. Para yung mga taga-BIR, nag-resign dahil sa kampanya laban sa korupsyon, baka tamaan sila, nag-alis, hindi sila pinigilan. Umalis din. Ganon din po sa pulis. Kung ayaw nyo, sabi nga ng Pangulo, dalawa lang ang option nyo. Okay, umalis or magpa-assign sa Mindanao. Para sa panibagong trabaho. Mga kaibigan, ilan lamang po ito sa ating mga headline, mga pangunahin nating balita ngayong umaga. At ang kaukulang mga detalye, siyempre, pinagsikapan po ng SMNI News Channel at ang mga balitang ito ay dapat talagang maipaliwanag na mabuti, mahimay-himay kasi nga po nakakabahala. Lalo ng issue ng destabilization, issue ho ng mga trahedya, ay kailangan lalo pa nating maipaliwanag. Although, meron pong mga nanonood na nakikinig na
hindi nila matanggap yung trahedyang nangyari. Umiiyak sila at ayaw nila makita. Pero kami po, wag naman po kayo magagalit sa amin. Nagbabalita lang po kami at kailangan naming himayin at paliwanag ang mga balitang ito. Pinagsikapan niya po ng SMNI News Team